Okay, so naisip niyo na ba kung anong feeling na magtrabaho para sa isang hari? Yung talagang hari ha? Kasi sa kwento natin ngayon, may makikilala tayong isang tagahawak ng kopa. At hindi lang siya basta tagapagsilbi ha, isa siyang bayani na harap sa isang, grabe, napakalaking problema. Naranasan mo na bang humiling ng isang bagay na sobrang laki na parang umiikot yung tiyan mo sa kaba? Ganyan-ganyan yung nararamdaman ng bida natin ngayon. Tara, alamin natin kung bakit. Ang ating bayani, si Nehemias. At isipin niyo to, nakatira siya sa isang dambuhalang palasyo at nagtatrabaho siya para sa pinakamapangyarihang hari noong panahon na yon. Pero wag niyong isipin na ordinaryong trabahador lang si Nehemias. Hindi. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaang tao ng hari para siyang best friend at tagapayo. Wow, di ba? Ang espesyal. So ano nga ba yung trabaho niya? Ang tawag, cupbearer o tagahawak ng kopa. Alam niyo ba kung anong ginagawa niya? Well, tinitikman niya muna lahat ng iinumin ng hari para masiguradong walang lason. Ibig sabihin, araw-araw nakataya ang buhay niya para lang protektahan ng hari. Ganong kalaki yung tiwala sa kanya. Ngunit isang araw, habang maayos naman ang lahat sa palasyo, may dumating na balita. Isang balita na babago sa lahat, lalo na para kay Nehemias. Ang dala ng mga mensahero, isang napakalungkot na balita mula sa kanyang bayang sinilangan, ang Jerusalem. Yung pader na nagproprotekta sa buong siyudad at sa mga kababayan niya, gumuho na, wasak. Grabe yung sakit na naramdaman ni Nehemias. Sobra siyang nasaktan. Hindi siya makain, hindi siya makainom. Araw-araw umiyak na lang siya. Ganun niya kamahal ang kanyang bayan. Pero hindi lang siya basta umiyak, yung kalungkutan niya, yun yung naging simula ng isang napakagandang plano. So, anong ginawa niya? Una, hinayaan niyang maramdaman yung lungkot. Normal yon, di ba? Pangalawa, nag-ayuno siya, hindi siya kumain para makapag-focus. At pinaka-importante, nanalangin siya sa Diyos. At mula sa panalangin na yon, isang plano ang nabuo. Ginawa niyang lakas ang kanyang kalungkutan. At ito na nga yung plano na nabuo sa isip at puso niya. Siya mismo ang pupunta sa Jerusalem para itayong muli ang mga pader. Napakatapang na desisyon, di ba? At ngayon, dito na tayo sa pinaka-nakakaabang parte. Kailangan niyang harapin yung hari at sabihin yung plano niya. 4 na buwan. Ganun katagal siyang naghintay. Isipin niyo, sa loob ng 4 na buwan, kailangan niyang itago yung bigat sa puso niya, kailangan niyang magpanggap na okay lang siya sa harap ng hari, habang nag-aabang ng perpektong tiempo. At dumating na nga ang sandali. Napansin ng hari yung lungkot sa mukha ni Nehemias. Naku, delikado to kasi sa palasyo noon, bawal na bawal maging malungkot sa harap ng hari. Pwede kang maparusahan. Kaya naman, sobrang natakot si Nehemias. Paano kung magalit yung hari? Paano kung parusahan siya? Lahat ng pinagplanuhan at ipinagdasal niya, pwedeng masira sa isang iglap ng. Pero ito na yung moment na 4 na buwan niyang hinintay at ipinagdasal. Ang hari na mismo ang nagtanong, ano ang hihilingin mo? Pero bago pa siya sumagot, sa loob lang ng 1 segundo, nagpadala siya ng isang mabilis na panalangin sa Diyos. Humingi siya ng tulong, ng tamang mga salita. Dito natin makikita na kahit sa pinakakritikal na sandali, sa Diyos siya unang umasa. At ngayon, malalamanan natin ang naging resulta ng katapangan niya. Dito na magsisimula ang kanyang dakilang misyon. Ready na ba kayo? Isang napakagandang balita! Pumayag ang hari. Pinayagan niya si Nehemias. At ayon mismo kay Nehemias, nangyari daw to ayon sa mabuting kamay ng aking Diyos na sumasa akin. Ang galing! At hindi lang siya basta pinayagan. Ibinigay pa ng hari ang lahat ng kailangan niya para sa misyon. May mga sulat para sa ligtas na biyahe, may kasamang mga sundalo, at may special order pa para sa mga kayo'y nagagamutin. Dito natin makikita na ang 4 na buwang pagpaplano at pananampalataya niya talagang nagbunga. At dito natin natutunan yung sikreto ni Nehemias. Hindi sapat na dasal lang, di ba? Kailangan din ng gawa. Pinagsama niya yung pananampalataya niya sa Diyos at yung matalinong paghahanda para maging matagumpay ang kanyang misyon. Kaya iwan ko sa inyo ang tanong na to. Tulad ni Nehemias, ano kayang sirang pader sa buhay mo
o sa pamilya mo o sa komunidad mo ang kaya mong tulungang ayusin gamit ang pananampalataya at tamang pagpaplano. Magandang pag-isipan yan.